Candon City Division, tara na! Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa minamahal naming mga mag-aaral at masugid na mga taga-subaybay. Nagagalak ko kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Ginang Junlin Codilla, para sa unang episode ng ating aralin sa ikalawang markahan ng asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, Baitang 12. Ang layunin ng araling ito ay nakaangkla sa most essential learning competency na nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. Kaugnay nito ang mga tiyak na layuning dapat may sa katuparan ninyo mga mag-aaral. Una, nalalaman ang katuturan ng sulating pananaliksik at iba pang konsepto. Pangalawa, nalalaman ang pagkakaiba ng sulating pananaliksik sa ordinaryong ulat. At pangatlo, nabibigyang halaga ang objektibo, maayos at makatotohanang pagsulat ng mga impormasyon sa pananaliksik. Narito ang mga tanong bilang gabay sa ating talakayan. Ito ay ang sumusunod. Una, ano ang kahulugan ng sulating pananaliksik at pagkakaiba nito sa isang ordinaryong ulat? Pangalawa, paano ang wastong pagsusuri ng isang sulating pananaliksik batay sa layunin, gamit, metodo at etika nito? Panghuli, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman at kahusayan sa pagsulat ng sulating pananaliksik? Batay pa lamang sa mga naunang naipresinta ay lumalabas na ang pangunahing aralin na matatalakay natin sa araw na ito. Ito ay ang tumpak, ang sulating pananaliksik. Aalamin natin ang kahulugan at mga konseptong may kaugnayan dito. Tara na't simulan na natin. Bago tayo lumako sa ating talakayan, nais ko munang may sa katuparan ninyo ang ating panimulang gawain na pinamagatang Subukin Mo. Ang panuto ay hanapin at bilugan ang mga salita na makikita sa kahon. Naglaan ako ng 30 segundo para sa gawaing ito. Napakahusay! Ngayon, ating alamin ang mga salitang inyong nahanap. Ang mga salita ay ang sumusunod. Salitang panimula, agham, business, pananaliksik, at academic. Ang mga sumusunod na salita ay matatalakay natin sa araw na ito.
Sa unang 4 na taon mo sa high school, ay tiyak na napakarami ng iba't ibang uri ng sulatin ang naituro at naipabuo sa iyo. Tama ba? Mabuti kung ganon. Ilan dito ay ang iba't ibang uri ng ulat o report, mga sanaysay, sulating formal, at iba't ibang uri ng teksto. Ang lahat ng mga sulating iyong binuo sa mga nagdaang taon ay humasa sa iyong husay at galing sa pagsusulat. Ngayon ay magagamit mo ang kasanayang ito sa pagsulat ng isa pang higit na mapanghamong uri ng gawaing pagsulat, ang sulating pananaliksik. Ano nga ba ang katuturan ng isang sulating pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng pangangalap, pag-aanalisa at pagbibigay kahulugan sa mga datos. Ang mga datos na ito ay mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon upang masagot ang isang tanong at makadagdag sa umiiral na kaalaman. Ayon naman kina Constantino at Safra, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, tao, issue na nais bigyang linaw, patunayan o pasubalian. Para sa lubusang pag-unawa mo, ay narito ang isang presentasyon ng pagkakaiba ng sulating pananaliksik mula sa isang ordinaryong ulat. Ang focus o paksa ng sulating pananaliksik ay mas limitado sapagkat kailangang itong himay-himayin, suriin, palalimin at bigyang interpretasyon ng mananaliksik. Habang sa ordinaryong ulat ay malawak ang focus nito. Kung pag-uusapan naman natin sa mga kakailanganin ay malaki rin ang pagkakaiba ng dalawa. Sa sulating pananaliksik ay kakailanganin mong lumabas, magsagawa ng obserbasyon, makipanayam o mag-survey upang makakuha ng mga kakailanganing impormasyon sa iyong pananaliksik. Habang sa ordinaryong ulat ay kakaunting kagamitan o sanggunian lamang ang iyong kinakailangan, tulad ng aklat o impormasyon mula sa internet. Malinaw na ba ang pagkakaiba ng dalawang sulatin, mga mag-aaral? Mabuti kung ganon. Tara na at magpatuloy. Upang mapagtibay pa ang iyong kaalaman ukol sa pananaliksik, ay kailangang kilalanin mo ang mga katangian nito. Una, isang objetibong uri ng sulatin, sapagkat nakabatay ito sa datos, hindi sa opinyon o kuro-kuro lamang ng mananaliksik. Ikalawa, ito ay sistematiko o sumusunod sa lohikal na mga hakbang o proseso tungo sa pagpapatunay ng isang katanggap-tanggap na konklusyon. Ikatlo, ito ay napapanahon o maiuugnay sa kasalukuyan. Tinutukoy nito ang petsa at taon. Ika-4, kritikal. Dahil taglay nito ang maingat at tamang paghahabi at paghahatol ng mananaliksik. Panglima, ang pananaliksik ay masinop, malinis, at tumutugon sa pamantayan. Panghuli, ito ay dokumentado o binibigyan ng karampatang pagkilala ang mga
mga materyales o datos na pinagkuhanan. Umaasa ako na naging malinaw sa iyo ang presentasyon ng mga katangian ng pananaliksik, sapagkat darako na tayo sa iba pang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng pananaliksik. Ito ay ang layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Bakit nga ba napakahalagang malaman ang mga ito para sa pagsasagawa ng pananaliksik? Tara na't alamin natin. Sa pagsasagawa ng pananaliksik, nararapat na alam mo ang layunin ng inyong sulating pananaliksik. Ito ay maaaring: una, makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya at konsepto. Ikalawa, makapagbigay ng bagong pagpapakahulugan at interpretasyon sa dati ng ideya. Ikatlo, mabigyang linaw ang isang mahalagang issue o paksa. Ikaapat, makapagbigay ng mungkahing solusyon sa problema. At panghuli, makapagtotoo o makapagbigay katwiran gamit ang mga materyales o datos bilang pagbibigay linaw at nakapagbibigay ng mungkahi o ideya batay sa pangkasaysayang perspektibo para sa isang pangyayari o senaryo. Ito ay mahalagang matukoy mo upang matiyak ang pangunahing focus ng iyong pananaliksik. Kung pag-uusapan naman natin ang gamit ng sulating pananaliksik sa lipunang Filipino, ay may 5 naibigay sina Constantino at Safra tungkol dito. Ang pananaliksik ay isang pang-araw-araw na gawain o karaniwang gawain ng isang individual sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ikalawa, ang pananaliksik ay isang akademikong gawain sapagkat kadalasan itong pinag-aaralan. Ang sinulat na resulta ng pananaliksik ay tinatawag na sulating pananaliksik o pamahanahong papel o term paper sa Ingles, kung hindi pa magtatapos ang estudyante. Sa mga magtatapos o pangangailangan sa pagtatapos ng degree, tinatawag itong thesis sa kolehiyo at master's degree at disertasyon kung doctoral degree. Pangatlong gamit ay, ito ay maaaring magamit sa kalakal na may layuning malaman ang potensyal sa market at tubo sa ikatatagumpay ng business na pinasok. Isang halimbawa nito ay feasibility study. Pang-apat, ito rin ay karaniwang ginagamit ng mga iba't ibang institusyong panggobyerno at mga institusyong pribado at di-gobyerno na nagsasagawa ng pananaliksik ayon sa kanilang pangangailangan. Dumako na tayo sa metodo ng pananaliksik. Ang dalawang metodo o pamamaraan na tatalakayin natin ay ang sumusunod. Una, ang pangkasaysayan. Ito ay nagtatangkang sagutin o tugunin ang nakaraan sa pamamagitan ng kaugnayan ng sanhi at bunga. Ikalawa, ang palarawang pananaliksik ay inilalarawan ang tumpak na larawan ng kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay.
Ang mga halimbawa o uri ng palarawang pananaliksik ay ang sumusunod. Una, pag-aaral ng kaso, survey, pagpapaunlad ng pag-aaral, follow-up na pag-aaral, pagsusuring pangkalakaran, at pagsusuri ng dokumento. Ang huling bahagi ng ating paksa-aralin ay tungkol sa etika ng mananaliksik. Narito ang presentasyon ng mga dapat isaalang-alang ng mananaliksik para sa matagumpay na pagsasagawa nito. Una, katapatan. Maging matapat sa pag-uulat ng mga datos at kinalabasan ng pananaliksik, metodo at pamaraan. Ikalawa, objektibo. Tignan ang gawaing pananaliksik ng may pagpapahalaga sa katotohanan, batay sa datos na nakalap. Pagiging maingat. Panatilihin ang kasinupan ng mga tala o records ng gawain. Ikaapat, konpidensyalidad. Laging proteksyonan ang mga pinagkukuhanan ng datos o resources, mga liham pangkomunikasyong ginamit, mga tala o records. Ikalima, kagalingan. Panatilihin ang profesional na kagalingan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral. Pang-anim, bigyang proteksyon ang pagkatao. Bigyang halaga ang pagbibigay proteksyon sa nararamdaman at iniisip. Napakahusay sapagkat naisakatuparan na ang talakayan natin sa araw na ito. Isang matugabong palakpakan din para sa inyo. Bilang paglalagon, narito ang mga natutunan mo sa araw na ito. Ang mga tinalakay natin ay kahulugan ng sulating pananaliksik, pagkakaiba ng sulating pananaliksik sa ordinaryong ulat, ikatlo, layunin, gamit, metodo at etika ng mananaliksik. Ngayon ay ating susubukan ang lawak ng iyong naunawaan sa ating aralin. Dumako na tayo sa mga gawain. Ang unang gawain o pagsasanay ay pinamagatang modipikadong tama o mali o modified true or false sa Ingles. Narito ang panuto. Basahin at suriin ang bawat pangungusap. Tukuyin ang salita o mga salitang may salungguhit. Isulat ang salitang tama kung wasto ang pahayag. Kung mali, ay palitan ito ng wastong salita o mga salita. Ako ay maglalaan ng 5 segundo para masagot mo ang bawat bilang. Unang tanong. Ang sulating pananaliksik ay malalimang pagtalakay sa isa at higit pang paksa. Mahusay, ang pangungusap ay mali sapagkat ang pananaliksik ay may isang tiyak na paksa lamang. Ikalawang tanong, ayon kina Constantino at Zakra, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, tao, issue at iba pa.
Magaling! Ang pangungusap ay tama. Ikatlo, ayon kay Galero Tejero, ang pananaliksik ay may 5 mahalagang layunin. Mahusay, ang nasalungguhitan ay mali, sapagkat mayroon lamang 3 mahalagang layunin. Ika-4, malawak ang focus ng ulat at iba pang pangkaraniwang teksto kaysa sa isang sulating pananaliksik. Tumpak, ang pangungusap ay tama. Ika-5, ang pananaliksik ay sistematiko kung ito ay sumusunod sa lohikal na mga hakbang o proseso patungo sa pagpapatunay ng isang katanggap-tanggap na konklusyon. Magaling! Ang kabuuan ng pahayag ay tama. Ika-6, hindi maaaring masuri at mapatunayan ng iba pang mananaliksik ang proseso at kinalabasan ng pag-aaral dahil taglay nito ang maingat at tamang paghahabi at paghahatol ng mananaliksik. Mali ang nasalungguhitan, sapagkat ang pananaliksik ay bukas o maaaring masuri ng iba pang mananaliksik. Pang-7, nagpapakita ng pagiging responsable ang pagbibigay pagkilala sa mga nakuhang datos sa mga tao o institusyon. Ang pangungusap ay tama. Ika-8 tanong, ang feasibility study ay isa sa mga gamit ng pananaliksik na naglalayong malaman ang potensyal sa market at tubo sa ikatatagumpay ng business na pinasok. Magaling! Ang pangungusap ay tama. Ika-9, maaaring lumikha ng mga datos na susuporta at sasagot sa suliranin upang may sakatuparan lamang ang iyong layunin sa pananaliksik. Mahusay! Ang nasalungguhitan ay mali, sapagkat hindi ito pinahihintulutan sa tamang pagsasagawa ng pananaliksik. Panghuli, bigyang halaga ang pagbibigay proteksyon sa nararamdaman at iniisip, maging ang pangkalahatang kalagayang panlipunan. Magaling! Ang pangungusap ay tama. Dumako na tayo sa ikalawang pagsasanay. Narito ang panuto. Tukuyin mula sa mga pagpipilian ang hinihingi ng bawat bilang. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Una, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga layunin ng pananaliksik? A. Makatuklas ng mga bagong impormasyon. B. Makapagbigay ng solusyon sa problema. C.
magbigay linaw sa isang issue. O D, makapagbigay ng dating interpretasyon. Tama, ang sagot ay letrang D. Pangalawang tanong. Ano ang tawag sa pananaliksik na isinusulat ng mga kumukuha ng doctoral degree? Letrang A, thesis. B, disertasyon. C, action research. O D, basic research. Magaling! Ang wastong sagot ay letrang B. Pangatlo, anong metodo ng pananaliksik ang tumutukoy sa paglalarawan ng tumpak na larawan ng kalagayan ng mga bagay-bagay? Ito ba ay letter A, pangkasaysayan? B, case study? C, palarawan? O D, phenomenological? Mahusay, ang tamang sagot ay letrang C. Ikaapat, anong etika ng pananaliksik ang tutukoy sa pagiging totoo sa pag-uulat ng mga datos sa pananaliksik? Ang mga pagpipilian ay letrang A, openness. B, katapatan. C, integridad. O D, paggalang. Magaling! Ang wastong sagot ay letrang B. Panghuli, alin sa mga etika ng pananaliksik ang nagbibigay ng proteksyon sa mga pinagkuhanan ng datos? A, openness. B, katapatan. C, integridad. O D, confidentialidad. Tumpak, ang sagot ay letrang D. Napakahusay! Binabati ko kayong lahat sa naipamalas ninyong kagalingan at kooperasyon sa sesyong ito. Inaasahan kong muli ang inyong aktibong partisipasyon sa mga susunod pang episode ng asignaturang ito. Bago ang pagwawakas ng episode na ito, nais kong mag-iwan ng isang kasabihan mula sa Pinterest.ph. Ang kaalamang taglay ay isang yamang hindi maiaalis ni numan. Maraming salamat sa aktibong pakikiluhok mga mag-aaral. Hanggang sa muli, paalam!